Lordy. Choose to rejoice. Amen. Panginoon, maraming salamat sa iyong faithfulness, sa iyong katapasan sa amin, Panginoon. We will leave behind what happened yesterday and we choose, Lord, we choose to worship you because there's a new thing happening. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng galaw mo pa sa aming buhay. Amen. Tinataas namin ang pangalan ni Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Tinataas namin ang lahat-lahat Yes, sa iyo, Lord. Panginoon. We choose to worship you. We choose to worship you. Amen. Thank you, God. Lord, tinataas namin ang kamay namin sa iyo sapagkat kami sumusuko sa iyong kaharian, Panginoon. You are good, you are wise, you are faithful, and we thank you, Lord, for who you are in our lives. Yes, Lord. At
habang inaawit namin ito, sinasabi rin namin sa aming sarili na kami ay ligtas, we are saved, Yes. kami ay magaling na, we are healed. Amen. Amen? Kung kayo may sakit sa inyong katawan, lagay nyo lang ang kamay nyo sa puso nyo at declare nyo, I am healed and whole. Come on, I am healed and whole in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord, for your healing power Yes, Lord. Thank you, Lord. upon my body. Yes, Lord. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat, Panginoon, na binigyan mo kami ng buhay. Binigyan mo kami ng freedom. Yes. Binigyan mo kami ng kaligtasan, Panginoon. Praise God. Thank you, Lord, for who you are in our lives. Amen. And that's why we declare you are good, All the time. and you are Thank you, good Lord. all the time. Hallelujah. And so we glorify you in this place. Yes, Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba ka namin, dinadakilan Yes, ka oh namin God. sa Thank you, lugar na ito, Jesus. Panginoon. Napakadami mong ginagawa sa aming Yes, buhay. Lord. Amen. Napakadaming ginawa mo, ginagawa at gagawin sa aming buhay. Yes, oh God. Because Thank you're you, a Lord. God who is more than enough. Yes, Lord. At you You're an never awesome God. change, Lord. You never change. Hindi ka Yes, nag-iiba. Lord. Panginoon ka namin noong araw, ngayon, at magpakailanman. Amen. And so, Father, we know that every good and every perfect gift comes from above. Yes, And so Lord. we know, Lord, alam namin, lahat ng mga handog para sa amin ay mahusay, Panginoon. Yes, And we know that you gave us Jesus, that you gave us so much love, that you Yes, gave us so much understanding, so much mercy, Panginoon. Maraming salamat sa iyong awa sa aming buhay. Yes, Lord. And so, Father, we declare you right now. We declare that you are Lord. Amen. And we declare that you are good. Yes, And we Lord. declare that you are faithful in Amen. our lives. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Glory to God. Glory to God. Marami tayong katangian tungkol sa Diyos, para sa Diyos. Ngunit ang pinakagusto niya ay yung ating karakter. Sapagkat ang karakter natin ay ang ating yung pagkatao natin. Di po ba? Amen. People will know you by your character. Sapagkat yung ginagawa natin sa panlabas, kung hindi po katotohanan yan, hindi po yan ang ating tunay na karakter, malalaman eventually. Di po ba? Amen. Amen? So, ang gusto kong pag-usapan ngayon ay godly character sapagkat napaka-essential po ito, napaka-importante po ito para sa mga believers, para sa ating mga mananampalataya. Hallelujah? Kasi, whether we like it or not, gusto natin o hindi, tinitingnan tayo ng tao. Tinitingnan tayo ng mundo. Yes. Kasi ang ating karakter, ang ating pakitungo, ang ating buhay ay iba sa mga nasa mundo. Yes. Ang ating mindset, ang ating iniisip, ang ating salita, nag-iiba sa mga makamundo. And it should be, kasi nga, hindi na tayo makamundo. We came out of the kingdom of darkness, which is the world, and then we are now in the kingdom of light, which is the kingdom of God. Hallelujah? Amen? And so, kung tayo ay born-again believer, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, di tayo ngayon ay nasa kingdom na of the kingdom of God na. We are the kingdom of light. Okay? We are in the kingdom of God. And that's why yung kingdom na yan, may ibang, iba ang idea, iba ang mga ginagawa, iba ang mga principles ng mundo. So, nagkakaroon ng kaibahan. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 21, sabi niya dito, see then, kinakausap niya yung mga Ephesians, no? Sabi niya, see then that you walk circumspectly, may wisdom ka. Pag-isipan mo yung ginagawa mo, not as fools, but as wise. Ano bang magandang salita sa fool sa Tagalog? Ha? Hangal. 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 Maganda yan. Natatandaan niyo ba si Ben David? Yes. Sa sine? Lahat tayo matatanda na, natatandaan si Ben David, di ba? Hangal! Yun ang gusto niya sinasabi, di ba?
So huwag niyo sabihin hindi niyo kilala si Ben David. Kasi edad ko kayo. Anyway, so yun nga, huwag tayong maging hangal, pero tayo ay maging matalino o wise. Redeeming the time because the days are evil. Ang panahon ngayon ay hindi maganda. Yes. So therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Iintindihan natin ang kalooban ng Panginoon. And do not be drunk with wine, huwag tayong kasengyero, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Ibang Spirito ang kailangan ipuno natin sa ating buhay. Amen? Holy Spirit, hindi San Miguel. Hindi ibang klase, hindi spirito ng alcohol. Ibang spirit ang gagamitin natin, yung Holy Spirit. Tapos sa verse 19, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Yan ang ano natin, yan ang pakitungo natin sa isa't isa. And then, speaking to one another in psalms, hymns, and spiritual songs. Verse 20, giving thanks always for all the things to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Palagi tayo nagpapasalamat. Palagi ba kayo nagpapasalamat? Yes. Talaga? Amen. Araw-araw, gising natin. Maraming salamat, Panginoon. Buhay pa ako. Yes. Maraming salamat, Panginoon, for that's today. Thank you, Lord, for the day, for this day. Today is a day that you have Thank you, made. Lord. Okay? Kaya tayo nagpapasalamat kasi yung araw na lalakarin natin ay gawa ng Panginoon. Praise Okay? God. So thank you, Lord, for today. Okay. And then, verse 21, submitting to one another in the fear of God. Yan. Ano ba ibig sabihin ng submitting? Hindi yung nakikitungo tayo sa isa't isa. Di po ba? Kaya, that's why you know why God is telling us this in Ephesians chapter 5? Kasi nga, character is defined as a strength of moral fiber. Yan ang ibig sabihin ng character. Yung ating lakas sa ating mga moral fiber. Okay? And character can be described as the excellence of moral being. Yan. Pag sinabing ikaw ay isang taong may karakter, ibig sabihin meron kang sinasabi sa buhay mo. Alright? Ito nga yung saying as the excellence of gold is purity, di ba? Pag bumili ka ng gold, kailangan puro, di ba? As the excellence of gold is purity, and excellence of art is in beauty, okay? So the excellence of man is his character. Wow. Yung doon nakikita ang inyong pagkahusay dahil sa inyong karakter. Okay? So ibig sabihin yan, it's not about kung kaano ka kayaman, kung kaano ka gagwapo o maganda, kung kaano ka kaganda, kung kaano ka payat, kung kaano ka kataba. Hallelujah. Hindi po yan ang judge ng karakter mo. Hindi po kasi dahil malaking bahay mo, maganda sasakyan mo, or namamasahe ka. Hindi po yun ang judge or ang, how do you say it? Basehan po. Basehan ng karakter. Okay? Ang basehan ng karakter ay nakikita sa pamumuhay mo. Amen. Amen. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Right? Kasi nga, yung karakter, hindi malalaman ng tao hanggang lumabas. Yes. Di po ba? Hindi malalaman hanggang meron kang sinabi, meron kang ginawa. Okay? Pag-uusapan natin yan ngayon. That's why yung karakter ng isang tao ay ang suma total ng kanyang disposisyon, ng kanyang pag-iisip, mga intensyon, okay? Mga kanyang hinahangad, desires, and actions, yung mga kanyang ginagawa. Right? God's character, good character is gauged by general tendencies, not on the basis of a few isolated actions. In other words, yung kabuuan ng iyong pagkabuhay, doon nakikita yung karakter mo. Amen. Okay? Pero, matapos nun, masasama ng ginagawa. So, hindi po, or on the other hand, mahusay yung kanyang pamumuhay, pero nagkamali siya ng isang beses. Kala natin, ay nako, walang kwentang tao yan. Hindi naman pwede. So, it's a totality. Okay? Kaya ngayong sulat ni Paul, Apostle Paul, sa Romans, sa chapter 12, ang foundation ng ating Christian living. At yan ang pag-uusapan natin ngayon, yung Romans 12. Okay? Sabi sa Romans 12, verse 1 to 2, I beseech you therefore, brethren,
by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. Verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. So, ito pong first two verses na to, sinasabi ni Apostle Paul, ay unang-una, tayo ay naligtas na, di ba? Sabi niya, you have been saved by faith, by grace through faith, okay? And through the finished work of Jesus. So, we are not saved, hindi tayo niligtas dahil sa mga mabubuting gawain natin. Tama? Tayo ay niligtas para makagawa ng mabubuting bagay. Di ba? You are not saved by good works, but we are saved for good works. Okay ba kayo? So, ang sinasabi dito ni Apostle Paul is, isa sa mga good works na yan ay yung presenting our bodies as a living sacrifice. Ano ba, alam niyo ba kung anong ginawa niyo kanina nung nag-worship tayo? Pinresenta niyo yung katawan ninyo, your body, as a living sacrifice. Nag-worship tayo. Kasi alam ko naman, hindi ko tatanungin o hindi ko kayo magtaas ng kamay, may iba sa inyo, hindi nyo type mag-worship. Parang, ang dami kong problema, ba't ako mag-worship? Pero you know what? Nevertheless, sige na nga, mag-worship ako. Meron akong mga iniisip, meron akong mga dinadaanan, pero because I love God, kasi dahil bahal ko ang Panginoon, mag-worship ako. Tataas ko ang kamay ko, tataas ko ang aking puso, kakanta ako, aawit ako, sapagkat mahal ko ang Panginoon. Amen. At ito ang form of living sacrifice. Nakita niyo yun? Amen. And that's why sabi niya, I beseech you, dear brethren, sabi niya, do not be, brethren, by the mercies of God, that you present, okay, ibahagi natin ang ating katawan. Alright? And so, and then sabi niya sa verse 2, we are not conformed to this world, we are not conformed to this world and do the works of the flesh, but instead, be transformed by the renewing of our mind. Okay? So pagka pinipresenta natin ang sarili natin sa Panginoon, ngayon pwede niya na tayong i-transform. Alam niyo po ba na hindi tayo pinipilit ng Panginoon mag-transform? Wala pong sapilitan ng Panginoon. Ang sinasabi niya sa akin, ang sinasabi niya sa atin ay kung gusto mong maging panibagong tao, transform sa inyong pag-iisip, sa inyong paggagawa, sa inyong pagsasalita, kailangan bigay mo ang sarili mo sa Kanya. Are you with me? Nakakaintindihan ba tayo? Wala siyang pinupuwersa. That's why madami tayo na Kristiyano nakikita, ilang taon ng Kristiyano, pero hindi pa nagpapalit. They're not changing. Walang transformation. Pareho pa rin ang pamumuhay nila. Okay, so nagtataka tayo, wala bang ginagawa ang Diyos sa buhay niya? Merong gustong gawin ng Diyos, pero nasa sa Kanya kung gusto niyang pagawa ng Diyos sa buhay niya. If you allow God to work in you and through you, then He will begin the transformation. Amen. Pero wala siyang pinipilit sa atin. Amen po ba? Kasi meron nga tayong free will. Amen? Meron tayong ating ano bang maganda sa kalayaan ng ating pag-iisip, di ba? Ng ating free will. So kaya nga, that's why ang Panginoon, niligtas tayo, binigay niya ang kanyang anak sa atin. We are no longer now slaves to sin. Alam niyo ba, hindi na kayo alipin sa kasalanan? Ano na kayo? Niligtas na tayo ng Panginoon. And that's why we are no longer slaves to sin. We're no longer we're no longer slaves to the law of sin and death. Instead, we now have the freedom to follow life and the Spirit. Tama po ba? So, we have been set free to choose to obey God. Alam niyo po, ang inyong obedience sa Panginoon ay choice ninyo. Amen. Choice ninyo yan. Nasa sa inyo yan. Kung gusto niyo sumunod kayo. Kung ayaw ninyo, edi bahala kayo. Pero ang sinasabi ng Diyos, kung mahal ninyo ako, susundan niyo ako. Meron ako nabasa, sinabi, your direction is determined by your affection.
Kung anong minamahal mo, yun ang magtuturo sa'yo kung saan ka pupunta. Kaya ang sinasabi sa Biblia, huwag tayong magmahal sa pera. Do not love money. Sabi sa 1 Timothy, do not love money, for it is the root Of evil. Sabihin nyo, root. Root. Ugat. Evil. Diyan nanggagaling ang kasalanan. Yes, that's Ang right. mga hindi magandang mga bagay. So, do not love money. Kasi ang pera, importante. Ang pera, kailangan natin. Hindi ko naman sinasabing hindi natin kailangan ng pera. Pero ang sinasabi ng Biblia, huwag nyo mahalin ang pera. Yes. Kasi kung ano ang minamahal ninyo, yan ang pupuntahan nyo. You will go to that. Your path, yung direction ninyo ay pupunta dyan. Ibig sabihin, kung minamahal natin, sinasamba natin ang pera, gagawin natin ang lahat para sa pera. May kilala ba kayong ganon? May ba ganon? Di ba? So, uhaw sa pera. Paano yung greedy? Gahaman. Gahaman po. Nahaman? Opo, gahaman. Greedy na lang sasabihin ko. Diba? So, what am I saying? What I'm saying is, kung mahal mo ang Diyos, susundan mo ang Diyos. Amen naman. Kasi kung ang ating pagmamahal, kung salita lamang, hindi natin susundan ang aksyon. Hindi natin gagawin yung gusto niya para sa buhay natin. Kaya nga, meron siyang mga binibigay sa atin, may mga binabanggit siya sa atin sa salita o sa Holy Spirit. Sinasabi niya, itong gawin mo, itong gawin mo. Kung mahal mo siya, susundan mo. Amen. Pero kung hindi mo siya mahal or hindi mo siya mahal, medyo mag-aalanganin ka pa. So, God is telling us today that I want you to be transformed by the renewing of your mind. Sapagkat pag naumpisahan na yung renewing of the mind na yan, mag-iiba na ang pag-iisip mo. Mag-iiba na ang perspective mo. Okay? Hallelujah. Kaya, di ba, pag na-transform na yung pagkaisipan natin, yung transform yung ating mind, anong kasabihin natin? Here I am, Lord. Use me. Here I am, Lord. Or have your way in my life. Alam niyo ba, ang buhay natin ay siya lang na tanging mabibigyan natin sa Kanya. Because the Lord owns everything. The Lord owns the cattle in 1,000 hills, but kumbaga, the universe, the earth, etc., everything is His. The earth is the Lord's and the fullness thereof. It is His footstool, sabi sa Biblia. So lahat yan ay kayamanan ng Panginoon. So ano lamang ang pwede natin ibigay sa Kanya na hindi sa Kanya, yung buhay na binigay niya sa atin. Amen? Binigyan kayo ng buhay, ngayon nasa sa atin yun para sabihin, Lord, have my life. I am yours. Have your way. Gawin mo ang gusto mo sa buhay ko. Amen? So our life is really the only thing we can offer to give God. So ang ano ko dyan, ang analogy ko dyan, ang ano natin is, yung, di ba yung clay? Ano ba yung clay? Yung lupa, di ba? Putik. Nilalagay sa clay potter's wheel. At yung potter ang maghuhugis. Di ba? The potter will mold and shape it. Ganon tayo. Tayo ay isang putik, clay, at ang Panginoon na ngayon nag-shape sa atin. He is the potter, we are the clay. And so, He determines what He will make of us. Not us determining. Hindi ka yung putik sasabihin mo sa Diyos, Diyos, gusto ko gusto ko maging kamukha ni Piolo Pascual, ha? Gusto ko maging 6'5" para pwede ako mag-basketball. Hindi. Gagawin niya ang gusto niya. Kami nga nagre-reklamo tayo. But Lord, ba't naman napakaliit na ginawa mo sa akin? O baka naman napakalaki ng ginawa mo? Wala tayong magagawa. Hindi tayo ang maker natin. We did not create ourselves. Are you with me? And so the word of God is teaching us. The word of God is teaching us that He is the Creator and He is the one who made us. Eh dahil ginawa niya tayo, gusto niya rin sabihin sa atin kung paano mamuhay. Gusto niyo ba kung paano mamuhay ang isang Kristiyano? Palagi ko marami sa inyo ginagawa na ito. You're already living this out. Pero kumbaga konting reminder. Di po ba? Kailangan natin ang konting reminder. So the Word of God is teaching us how to behave like Christians. So kumbaga parang buhay Kristiyano. So tumungo tayo sa Romans
12 pa rin, sa verses 9, verse 13. Okay ba kayo dyan? Okay. Sabi sa verse 9, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another, not lacking in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer, distributing to the needs of the saints, given to hospitality. So ano nakikita natin dyan? Yung pagmamahalan. Di ba? Kaya nga sa itong verses na to, these verses, ang relate ito para sa mga kapamilya nating Kristiyano, brothers and sisters in Christ. Okay? And so, these verses are relating to Christian family, and the first thing mentioned, ang unang binanggit dito, is our love for one another. So, sinasabi niya, magmahalan tayo. Ulitin ko, baka hindi nyo nadinig. Magmahalan tayo. Amen. Okay? Magmahalan tayo. At ano sinabi? Love without hypocrisy. Okay? Meaning, yung love natin ay sincere. Genuine. Sincere at walang pretension. Yes. Walang Pagkukunwari. pagkakunwari. Yan. Magaling yung mga teacher ko dito. So love without hypocrisy. Huwag tayong wala mo na nada sa harapan, pag nakatalikod na, chichismisan nyo na. Yes. Alam ko, hindi nangyayari dito yan. Hindi nangyayari dito yan. Kasi tayo ay, we all love without hypocrisy. Yes. Hallelujah. Amen. So, yan ang ibig sabihin ng love without hypocrisy. Para sa harap, sa likod, mahal pa rin natin sila. Transparent. Okay? Tapos ano ba dito? Abhor what is evil. Ano yung abhor? Talagang ayawan mo. Galit ka sa kasamaan. Amen? Galit ka sa kasamaan. Cling to what is good. Amen. Hawakan natin yung mabubuti. So, the word is telling us that abhor evil, so kung i-reject mo yung kasamaan, at i-cling mo, mag-cling ka, kapitan mo yung mabubuti, is telling us, kailangan sabayan. Kumbaga, we have to do it together. Hindi separate yan. Hindi mo pwedeng i-resist o ayawan ang masasama, tapos hanggang doon ka na lang. Hindi. Kailangan mo i-abhor or i-resist at ayawan ang mahirap, ang masama, but at the same time, mahawa ka sa kabutihan. Amen. Amen. We are encouraged to have a warm relationship with one another, showing brotherly love and giving preference to one another. So yung affectionate, be kindly affectionate. Meron tayong samahan na mahusay, di ba? We have affection for one another. Alam nyo, ang ginagawa natin dito hinihimay natin yung salita ng Diyos. Mahusay ba kayo maghimay? Alam niyo, maliit ako, gustong-gusto ko yung bangus. Pero palagi pinapakain sa akin ng nanay ko, hindi boneless. Natitinig ako. Sabi ko, ayaw ko na ng bangus. Yung kinakain ko, natitinig ako. So, ginawa ng nanay ko, bumili ng boneless bangus. Ayun, enjoy ako doon. Kain ka lang kain, hindi ka natitinig. Kasi nga, nung bata pa ako, hindi ako marunong maghimay. Tatanggalin mo yung buto, pero meron pa pala. So, pero my point is, habang lumalaki ka, habang namamature ka, marunong ka nang maghimay sa salita ng Diyos. Amen. Kinukuha mo yung gusto mo, yung kailangan mo, at kakainin mo. Di ba? You are being fed by the Word of God. Praise God. Alright? So yan ang ibig sabihin ng hinihimay ang salita ng Diyos. In short,
apart from the love we show one another, we also walk in humility and make people feel appreciated. Gusto niyo bang nafe-feel kayong appreciated? Siyempre, di ba? Palagi siya, uy, maraming salamat kumare, maraming salamat. Ganito, you know, I appreciate you, maraming salamat sa mga ginawa mo, you know, stuff like that. So, we want to feel appreciated. And that's why, if we know that, we want to feel appreciated, ibig sabihin, yung kasama mo, gusto rin ma-feel appreciated. Tama po ba? Opo. So, pag, sincerely, magpasalamat tayo, mag-appreciate tayo, at sabihin natin, I appreciate you. Yes. Ibig sabihin, gusto nyo sila. Ano pa yung susunod na salita? Not lacking in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Okay? If we are called to warm relations and good manners, we also know that we are called to hard work. Amen? Kailangan, alam niyo po ba ang buhay Kristiyano? Yung Kristiyano ay masipag. Ayaw ng Diyos ang katamaran. Yes. Yung laziness, kaya meron siya sinabi sa Psalm yata, yung sluggard, look at the ant. Tignan mo yung langgam. Maski na walang nagsasabi, galaw ng galaw, gumagawa. Tama? Sabi pa, if you do not work, you do not eat. Aray ko, nahirapan ako dun But my point is, God doesn't want laziness. Ayaw niya ng katamaran. Gusto niya magtrabaho tayo. Okay? Pero ang trabaho natin ay trabaho para sa Panginoon. Amen. Whatever we do it as unto the Lord. Okay? So the church is no place for laziness. The Christianity is no place for laziness. Okay. Ano pa? Rejoicing in hope. Yan ang ginawa natin. Nag-rejoice tayo kanina, di ba? Nag-rejoice tayo sapagkat alam natin ang ultimate reward ng Panginoon Jesus para sa atin. Amen? Ano ang mangyari sa atin? Langit ang patungo natin. Heaven is our home and that's where we will go. Yeah. So, rejoicing in hope, patient in tribulation. May pasensya tayo. Kasi nga, this patience in tribulation, ang kailangan natin i-develop. Ano nyo ba kailangan natin mag-develop ng pasensya? Yes. Hindi po yan darating at darating lang, babagsak lang sa inyo. Kaya yung iba sabi ko, huwag kayong mag-pray ng prayer na ganito, Lord, give me patience. Pag nag-pray kayo ng Lord, give me patience, bibigyan ka ng tao na mahirap mamuhay. Bibigyan ka ng tao, magde-develop ng patience sa'yo. Yung maiinis ka talaga. Ba't pa binigay ng Panginoon? Ba't ka pa binigay ng Panginoon sa akin? Para mag-develop ng patience. Hallelujah. Thank you, Lord. Pinalalangin mo, di ba? You pray for patience. God, Lord, give me patience right now. Hindi ko mahintay. Bigay mo na sa akin ngayon na. So, bibigyan ka niya tao na magde-develop ng patience mo. Hallelujah. Kaya ako hindi ako nagpe-pray ng Lord, give me patience. Anyway, so patience in tribulations, ito yung nade-develop sa atin pag meron tayong mga problema, may mga sitwasyon tayo, kailangan ng pasensya. Amen? At yung pasensya na yan ay hindi lamang naghihintay na walang ginagawa. Yung patience na yan ay doing something while in the waiting. Yes. Kuha nyo? Habang kayo naghihintay, nananalangin kayo, namumuri kayo sa Panginoon, nababasa kayo ng salita ng Diyos. In other words, you're not just waiting na parang, oh Lord, kailan mangyayari ito? Hintay ako ng hintay. No. When you're waiting, while in the waiting, anong ginagawa ninyo? Manalangin kayo, sumamba kayo, magbasa kayo ng salita ng Diyos. Kasi nga, yung patience is developed. Okay? Gawa yung patience sa atin or nagdi-develop yung patience sa atin sapagkat napapractice natin. How many of you know that when you want something, you have to practice it? Amen? Of course, the main example, yung mga atleta.
Kung gusto mo maging mahusay na basketball player, kailangan mag-practice. Kung gusto mo makatakbo ng marathon, kailangan tumakbo. Hindi ka pwede tumakbo ng 42 kilometers. Alam niyo yung 42 kilometers? Ano ba kalayo yung 42 kilometers? Para ka pumunta rito sa Makati, bumalik. So, kung gusto mo makatakbo ng 42 kilometers, anong gagawin mo? Exactly. Siguro mag-uumpisa ka ng 5 kilometro. Tapos gagawin mo 10. Gagawin mo ng 15. You develop. You get more endurance. You get stronger. Then you can start running a marathon. Amen? Hindi pwedeng pag-gising nyo bukas, sasabihin ko, mag-marathon tayo. Baka 2 kilometro pa lang, mahimatay na kayo. So, that's why patience in tribulation. Trials alam niyo, huwag natin gamitin ang trials na maging excuse sa ating pagkawalan ng pagmamahal. Minsan sinasabi natin, nagalit ako kasi. Nainis ako dyan. So, huwag natin gamitin yan. Huwag natin gamitin yung excuse na yan. Instead, okay, yung trials na yan ang nagdi-develop sa atin ng pagmamahal sa kapwa. Amen. Okay. Alright. Tapos yung sinabi pa dito, distributing to the needs of the saints given to hospitality. Okay? Ano ba pag-iintindi nyo ng hospitality? Yung pagbigay ng care at pagbigay ng concern. Kaya hospital, hotel, mga restaurant, yan ang sinasabi nilang hospitality business. Kasi nagbibigay kayo ng alaga at ng atensyon, ng pagmamahal sa mga taong hindi nyo kilala. Di ba? Mga customer ninyo. Okay? So, ano ba yan? So, yung care na yan or concern ay nagde-demonstrate sa practical deeds done to others. Either going to them, distributing to the needs of the saints, or inviting them to come to us, given to hospitality. So, ano mangyayari dyan? So, yung mga pamisa, ano ba nangyayari? So, yung NLCOM, alam niyo yung NLCOM natin, di ba? Sila yung pumupunta sa mga nagkaroon ng calamity, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng sunog. Sila yung pupunta para magbigay ng mga pamahagi ng mga pagkain, ng mga damit, ng mga kung ano-ano. Okay? Habang yung mga volunteers dito, sino mag-volunteer sa simbahan dito? Mga usher, traffic, marshal, children. Ano nangyayari dyan? Nandito kayo, ang mga tao pupunta sa inyo. Alagaan mo naman ang anak ko, ha? Apo ni Pastor. Ha? Apo. Alagaan niyo yung mga anak ko. Yung mga nagsisimba dito. Kaya marami tayong mga pamilya. Alam niyo kung bakit? Kasi meron tayong mahusay na children's ministry. Amen. Di ba? Kung wala tayong children's ministry, ba't ko iiwan ang anak ko dyan? Pumunta ako sa simbahan na may magandang children's ministry. Di ba? So, tapos yung mga yung mga nanay na lola na. Gusto ko dyan sa inyo na kasi may nag-aalaga sa ama at anak ko, sa mga lola at lola ko dito sa Jubilant Believer. Praise God. Amen? Amen. Pero but my point is, kayo pupunta rito, di ba? Okay. Hindi kami lumalabas, kayo pupunta rito. So yun ang ibig sabihin yan. Yung diligent in being in hospitality, distributing the needs of the saints given to hospitality. Yan. Tapos yung Romans 12:14 naman, sabi nito, 14, it's relating to those outside the Christian family. In other words, hindi Kristiyano, mga hindi mananampalataya. Alam niyo kung anong verse niyan? Yan, favorite verse niyo. Favorite verse niyo yan, di ba? Yan bang favorite verse mo? Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Yes. Di ba? Parang, galit sa akin pero be-bless ko pa rin. Amen? So yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. At alam nyo,
we are not to have a hateful, dapat hindi hateful ang attitude natin towards anyone. Not even those who persecute us. Alam niyo yung do not curse, Jesus spoke to this in the same manner in Matthew 5:46. Sabi niya sa Matthew 5:46, "For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same?" So sinasabi niya, pag binamahal natin yung kamag-anak natin, yung mga mahal natin, wala tayong kaibahan doon sa mga tax collector na napakasama. Okay? So, sinasabi ng Panginoon, love those who are difficult to love. May kilala ba kayong mahirap mahalin? Yes. Kasi nga yung surpassing greatness ng pagmamahal ni Jesus in us is shown that we can also extend it to others. Kung tayo minahal ng Diyos at tayo ay makasalanan at kung ano-ano, minahal niya, ano pa kaya yung ibang tao? Pagmahalin din natin. Amen? Amen. Alright. So Romans chapter 12, verse 15 to 21 naman, ito ay patungkol naman how we get along with people both inside and outside the church. So yung mga kapwa ka-church natin at yung mga nasa labas, ito naman ang sinasabi tungkol dyan. Verse 15, "Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep." Hallelujah. "Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the hungry." Iwanan mo siya. Feed him pala. If he is thirsty, give him a drink. Ano ba klaseng turo yan? Pag nakita yan ng mundo, sasabihin, anong feed him? Anong let him drink? Iiwanan ko siya, magutom siya, bahala siya sa buhay niya. Pero yan ang mundo. Pero tayo, dahil tayo nasa kaharian, we feed them. If your enemy is hungry, feed them. If your enemy is if he is thirsty, give them something to drink. For in so doing, you will heap coals of fire in his head. Do not overcome evil. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Hallelujah. Sige. Himayin ko ito ng konti. Para hindi kayo matinik. Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. This is how we can fulfill the command to be in the same mind towards one another. So pagka meron kang problema, ikay nawalan, namatayan, etc., we weep for you, di po ba? Hindi, or kunyari, let's say, may nangyari sa buhay mo, so syempre, we condole with you. So, iiyak din tayo para sa iyo. Tapos pagka nasiyahan ka naman, rejoice with those who rejoice. Paminsan yan ang mas mahirap eh. Kasi, sinasabi sa'yo na sister mo, "Sister, naku, napakagandang balita. May nagbigay, ano gusto ko sabihin? May nagbigay sa akin ng malaking pera. Kaya ngayon, pwede na akong bumili ng bahay ko." Yung sinabihin mo naman, "Bihira naman, buti ka pa." Paano ako magre-rejoice Hindi siya kasama naging mo? masaya. Ako dito naghihirap, lubog sa utang. Are you with me? Yes. Bakit ikaw na-bless ako? Hindi. So, naiingit tayo, di ba? Ingit ang umira. But the Lord is telling us, rejoice with those who rejoice. Yes, that's Alam niyo right. bakit? Kung si sister ko Nagawa ay na-bless, yun. Bibigyan din ng tayo. Panginoon, ako rin, darating rin sa akin yan. Amen. Mabubless din ako. Yes. And ako ang next, di ba? Opo. So, imbes na inainggit tayo, mag-rejoice na lang tayo. Praise God. Weep with those who weep, rejoice with those who rejoice. So, and then, ayun, associate with the humble. Pagka may kasama kayo na masyadong humble at prideful, medyo iwas-iwasan ninyo. The Lord is telling us, associate with the humble. Amen? Because we are refusing to set our mind on high things, and in association with the humble, we're simply imitating Jesus. Diba? Sapagkat si Jesus ay napaka-humble. Yeah? Do not be wise in your own opinion. That reminds us of how far He will
we still have to go in actually being like Jesus. Okay? Do not be wise in your own. Huwag tayo masyadong mayabang. Okay? Tapos, repay no one evil for evil. Ito nga yung sinasabi ni Jesus sa Matthew 5, verse 38 to 45. Sinasabi niya yung love your enemies. Yan, sinasabi niya, love your enemies. When somebody slaps you, turn the other cheek. Amen? So, yan, sinasabi niya dito, repay no evil for evil. So, pag may ginawa sa, tapos may ginawa sa inyo, edi, mag-pray na lang muna kayo at patawarin natin. Hallelujah. Kasi yan ang pinakamahirap, di ba? Merong ginawa sa inyong masama, pero yung sa gumanti kayo, gawan pa na mabuti. Pinapatawaran ninyo. People should be able to see that what is good and what is based on our conduct. Tapos ito, if it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Okay, so, ibig sabihin nga, kung kaya nyong, if it depends on you, kaya natin, so, if it's possible, it indicates that it isn't always possible. Ibig sabihin, may mga taong makakaaway, magkakaroon kayo ng mga problema, magkakaroon kayo ng problems and mga awayan, na ayaw niya makipagbati sa iyo. Pero you do your best, di ba? You initiate. Kumbaga, peace na lang tayo, or let's get together, or patawarin mo yung ginawa niya. So if it is possible, indicates that you always take the first step. Ikaw ang nag-i-initiate. Ikaw ang nag-reach out, di ba? Oh, Mare, pasensya ka na sa mga nangyari. Let's live in peace. Kung ayaw niya, wala ka na magagawa. Yes, di ba? right. Wala ka na magagawa. Kung ayaw ko. Ayaw niya, you have your peace. Correct. Nasa iyo ko. Kaya, if it as much as depends on you, ikaw ang nag-extend ng hand of peace. Ikaw ang nag-take ng initiative, nagpatawad ka, pero ayaw kang patawarin ng isa, wala kang magagawa. Tama po. There will be situations which will make it impossible, but we should always take the initiative to live peaceably. Ito, gusto ko to. Do not avenge yourself. The one who trusts in God will not think it is necessary to avenge themselves. Okay? Huwag kayong maghiganti. Amen? Huwag kayong maghiganti. Amen? Amen! Kasi alam nyo, ang sarap maghiganti, di ba? Alam ko, madami sa inyo, ang favorite movie ninyo, yung movie na nagre-revenge. Di ba? Nalabastahan yung pamilya o yung tao, tapos magre-revenge siya. Yan, sige, buti nga sa inyo. Mag-revenge tayo. Pero ang sinasabi na salita nito, sinasabi dito, huwag kayong maghiganti. Ibili nyo na lang sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Diba? Give no place to their own wrath. Hayaan mo ng Panginoon na sumalo sa'yo. Sabi mo, baka, kasi napakabuti ng Panginoon, baka hindi ako ihiganti. Ang gagawin niya, mamahalin niya para mag-repent yung tao. Ayoko nun, gusto ko higanti. Kapag minsan na iba yung idea natin. Di ba? When you say, vengeance is mine, says the Lord. Pero we don't know kung ano talagang gagawin ng Panginoon. Meron tayong kaaway, meron tayong hindi natin gusto. Taon mo nang hinihintay yung revenge ng Panginoon para sa'yo. Pero yung pala, imbes na revenge, pinatawad ng Panginoon kasi nag-repent naman siya. Hallelujah. Tapos tayo ngayon ang naiinis. Hungry, iwanan mo siya. Feed him pala. If he is thirsty, give him a drink. Ano ba klaseng turo yan? Pag nakita yan ng mundo, sasabihin, anong feed him? Anong let him drink? Iiwanan ko siya, magutom siya, bahala siya sa buhay niya. Pero yan ang mundo. Pero tayo, dahil tayo nasa kaharian, we feed them. If your enemy is hungry, feed them. If your enemy is thirsty, give them something to drink. For in so doing, you will heap coals of fire in his head. Do not overcome evil. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Hallelujah.
Sige. Himayin mo ito ng konti. Para hindi kayo matinik. Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. This is how we can fulfill the command to be in the same mind towards one another. So pagka meron kang problema, ikay nawalan, namatayan, etc., etc., we weep for you, di po ba? Hindi, or kunyari, let's say, may nangyari sa buhay mo, so syempre, we condole with you. So, iiyak din tayo para sa iyo. Tapos pagka nasiyahan ka naman, rejoice with those who rejoice. Paminsan yan ang mas mahirap eh. Kasi, sinasabi sa'yo na sister mo, Sister, naku, napakagandang balita. May nagbigay, ano gusto ko sabihin? May nagbigay sa akin ng malaking pera. Kaya ngayon, pwede na akong bumili ng bahay ko. Yung sinabihin mo naman, bihira naman, buti ka pa. Paano ko magre-rejoice Hindi siya kasama naging mo? masaya. Ako dito naghihirap, lubog sa utang. Are you with me? Yes. Bakit ikaw na-bless ako? Hindi. So, naiingit tayo, di ba? Ingit ang humira. But the Lord is telling us, rejoice with those who rejoice. Yes, that's Alam niyo right. kung bakit? Kung si sister ko Nagawa ay na-bless, yun. Bibigyan din ng tayo. Panginoon, ako rin, darating rin sa akin yan. Amen. Mag-bless din ako. Yes. And ako next, di ba? Opo. So, imbes na inainggit tayo, mag-rejoice na lang tayo. Praise God. Weep with those who weep, rejoice with those who rejoice. So, and then, ayun, associate with the humble. Ang pagka may kasama kayo na masyadong humble at prideful, medyo iwas-iwasan ninyo. The Lord is telling us, associate with the humble. Amen? Because we are refusing to set our mind on high things, and in association with the humble, we're simply imitating Jesus. Diba? Sapagkat si Jesus ay napaka-humble. Yeah? Do not be wise in your own opinion. That reminds us of how far we still have to go in actually being like Jesus. Okay? Do not be wise in your own. Huwag tayo masyadong mayabang. Okay? Tapos, repay no one evil for evil. Ito nga yung sinasabi ni Jesus sa Matthew 5, verse 38 to 45. Sinasabi niya yung love your enemies. Yan, sinasabi niya, love your enemies. When somebody slaps you, turn the other cheek. Amen? So, yan, sinasabi niya dito, repay no evil for evil. So, pag may ginawa sa, tapos may ginawa sa inyo, edi, mag-pray na lang muna kayo at patawarin natin. Hallelujah. Kasi yun ang pinakamahirap, di ba? Merong ginawa sa inyong masama, pero yung sa gumanti kayo, Gawan pa na mabuti. pinapatawaran ninyo. People should be able to see that what is good and what is based on our conduct. Tapos ito, if it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Okay, so, ibig sabihin nga, kung kaya yung if it depends on you, kaya natin. So, if it's possible, it indicates that it isn't always possible. Ibig sabihin, may mga taong makakaaway, magkakaroon kayo ng mga problema, magkakaroon kayo ng problems and mga awayan, na ayaw niya makipagbati sa iyo. Pero you do your best, di ba? You initiate. Kumbaga, peace na lang tayo, or let's get together, or patawarin mo yung ginawa niya. So, if it is possible, indicates that you always take the first step. Ikaw ang nag-i-initiate. Ikaw ang nag-reach out. Diba? Oh, Mare, pasensya ka na sa mga nangyari. Let's live in peace. Kung ayaw niya, wala ka na magagawa. Yes, that's diba? right. Wala ka na magagawa. Kung ayaw ko. Ayaw niya, you have your peace. Correct. Nasa iyo. Kaya, if it as much as depends on you, ikaw ang nag-extend ng hand of peace, ikaw ang nag-take ng initiative, nagpatawad ka, pero ayaw kang patawarin ng isa, wala kang magagawa. Tama po. There will be situations which will make it impossible, but we should always take the initiative to live peaceably. Ito, gusto ko to. Do not avenge yourself.
The one who trusts in God will not think it is necessary to avenge themselves. Okay? Huwag kayong maghiganti. Amen? Huwag kayong maghiganti. Amen? Amen. Kasi alam nyo, ang sarap maghiganti, di ba? Manunod pa. Alam ko, madami sa inyo, ang favorite movie ninyo, yung movie na nagre-revenge. Di ba? Nalabastahan yung pamilya o yung tao, tapos magre-revenge siya. Yan, sige, buti nga sa inyo. Mag-revenge tayo. Pero ang sinasabi na salita nito, sinasabi dito, huwag kayong maghiganti. Opo. Ibili nyo na lang sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Di ba? Give no place to their own wrath. Hayaan mo ng Panginoon na sumalo sa'yo. Sabi mo, baka, kasi napakabuti ng Panginoon, baka hindi ako bigyan ng, baka hindi ako ihiganti. Ang gagawin niya, mamahalin niya para mag-repent yung tao. E di, ayoko nun, gusto ko higanti. Kapag minsan na iba yung idea natin. Di ba, when you say, vengeance is mine, says the Lord. Pero we don't know kung ano talagang gagawin ng Panginoon. Meron tayong kaaway, meron tayong hindi natin gusto. Taon mo nang hinihintay yung revenge ng Panginoon para sa'yo. Pero yung pala, imbes na revenge, pinatawad ng Panginoon kasi nag-repent naman siya. Hallelujah. Tapos tayo ngayon ang naiinis. Character, we rejoice in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. And the Lord is pleased when His children grow in character. Yan. Hindi ba natutuwa tayo pag ang ating mga anak ay they grow up in character, na mahusay, they make the right decisions, di ba? They make right choices. Kasi kung ikaw ay maganda ang karakter mo, you will make right choices. Meron kang wisdom, meron kang kaalaman. And the Lord is pleased when His children grow in character. We develop character by controlling our thoughts, practicing Christian virtues, guarding our hearts, and keeping good company. Kaya mabuti naririto kayo kasi you're in good company. Amen. Amen. Magkasama-sama tayo dito. We're all growing. We're all expanding. We're all followers of Jesus. So men and women of character will set a good example for others to follow, and their godly reputation will be evident to all. Makikita ng mundo ang inyong godly character. Ayan ang gusto namin. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ni Pastor Paul. At higit sa lahat, yan ang gusto ng Panginoon. Amen. Amen. Na magkaroon kayo ng godly character upang makita kayo ng mundo at sasabihin niya, wow, ang ganda naman, ang galing naman niya, ang ganda naman ang ginagawa niya. Gusto ko maging kamukha niya. Amen. Because of that, mas madaling imbitahin ng mga tao kasi mahal. Mas madaling imbitahin ng mga tao para tanggapin si Jesus. Amen po ba? Amen. So Heavenly Father, nagpapasalamat ako sa akong ito. Lord, I thank you people received your word today. Yes, Lord. And I thank you, Lord, people will tinanggap nila ang iyong salita, Panginoon. Ito ay itinanim sa kanilang puso at ito ay lalago at mag-bear fruit. And so, Father, I thank you sa iyong kabutihan. And I thank you, Lord, that you bless them indeed, spirit, soul, and body. Lord. And I thank you, Lord, that they will, as they receive this word, pag-iisipan nila, Panginoon, mag-meditate sila, Panginoon, na, okay, gagawin ko ang gusto mong gawin, Panginoon. I will begin to walk in your ways. I will begin to walk in your word. I will be a doer of the word so that step by step, I will become more like your Son, Yes, Jesus. Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Speak blessings upon everyone here today. Hallelujah. In Jesus' name, and everybody say, Amen. Glory to God. Plano, sabi niya, gano'ng kalaki ang Diyos? Sabi niya, maliit. Pero ang ginawa ng tatay, dinala ng tatay yung bata sa airport, sa tabi ng eroplano. Sabi niya, ngayon, gano'ng kalaki ang eroplano? Sabi niya, wow! Ang laki! Ang laki-laki ng eroplano! Sabi niya gano'n. Sabi niya, anak, ang Diyos, nakadepende kung gano'ng kakalayo sa Kanya. Alam niyo po ba yung ginawa ni Pastor Joey ngayon? Inilapit niya sa atin ng Diyos. Amen. Upang yung karakter ng Diyos
makuha natin. Praise Pag God. nakuha natin yan, sino ba yung last Sunday na naisakay ko sa shuttle? Sabi niya, Brother June! Wow, glory to God. Ikaw ba yan? Sino ba yun? Sabi niya yung pamilya ko, kasama ko na ngayon. Wow. Praise Paano God. nangyari yun? Because lagi siyang umaattend sa Jubilant, lagi siyang umaattend sa church.